Sina James Reid at Catherine Bernardo ay dalawang kilalang tao sa Philippine entertainment industry, na patuloy na gumagawa ng tagumpay sa kanilang buhay. Gaano ba sila kayaman at ang kanilang mga naipundar bilang mga artista sa Pilipinas? Ipinanganak bilang Robert James Reid noong May 11, 1993, sa Sydney, Australia. Siya ay isang kilalang Filipino-Australian na multi-hyphenate na entertainer, na pinakakilala bilang singer, aktor, at tagapagtatag ng independent record label na Careless Music. Lumipat siya sa Pilipinas sa edad na 16. Ang kanyang pag-usbong sa telebisyon ay dumating noong 2010 nang sumali siya sa reality show na Pinoy Big Brother at tinanghal bilang Big Winner. Kalaunan ay pumirma siya sa ABS-CBN at Viva Entertainment, na naglunsad ng kanyang karera sa pag-arte at musika. Ipinanganak bilang Catherine Chandria Manuel Bernardo noong March 26, 1996, sa Cabanatuan. Siya ay isang kinikilalang Filipinang aktres at recording artist. Malawak siyang kinikilala bilang isang icon ng pop culture sa Pilipinas. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang child actress noong 2003, na lumabas sa mga maliliit na papel bago ang kanyang malaking pag-angat sa 2010 remake ng hit drama series na Mara Clara. Nakuha niya ang titulong pinakamalaking kumitang Pilipinang aktres sa pelikula noong dekada 2010, dahil sa napakalaking hatak niya sa takilya. Ang kasalukuyan at kamakailang mga pag-e-endorso ng brand ni James Reid ay kinabibilangan ng malalaking internasyonal at lokal na kumpanya na sumasaklaw sa fashion, teknolohiya, gaming, at consumer lifestyle. Kabilang sa mga pangunahing pag-e-endorso niya ang mga high-profile na pakikipagsosyo sa lifestyle, tech, at entertainment sa buong Pilipinas. Kabilang sa mga nangungunang brand na kanyang kinakatawan ang casual wear giant na Penshop, ang digital platform na Juan 365, at ang beverage giant na Mountain Dew. Bukod dito, ang kanyang karera sa pag-arte at mga pag-e-endorso sa lifestyle ay umaabot din sa malalaking streaming network. Si Catherine Bernardo ay nananatiling pinaka-inaasam na celebrity endorser sa Pilipinas, na may mahigit 35 aktibong partnership sa iba't ibang pangunahing industriya. Ang kanyang dominanteng brand portfolio ay kinabibilangan ng mga nangungunang multinational at lokal na kumpanya na sumasaklaw sa telekomunikasyon, teknolohiya, pamumuhay, at mga fast-moving consumer goods. Nagsisilbi siyang high-profile ambassador para sa KFC, Pepsi, Gatorade, Maggi, Biogesic, TCL Electronics, at Lazada. Kinakatawan din niya ang Sunsilk at Ponds sa Pilipinas. Dahil sa kanyang matagumpay na real estate investments, si Catherine ay nagsilbi rin bilang isang brand endorser para sa mga pangunahing developer ng ari-arian sa Pilipinas. Nanatiling ang Queen of Endorsements ng Pilipinas si Catherine, na may mga top-tier na pakikipagsosyo, at madalas na lumilitaw bilang ambassador para sa mga pangunahing consumer at lifestyle brand. Pinamamahalaan ni James ang isang magkakaibang portfolyo ng negosyo na sumasaklaw sa musika, lifestyle, at agrikultura. Kabilang sa kanyang pangunahing mga negosyo ang record label na Careless Music, na isang pangunahing independent record label at talent management company. Nanatili itong kanyang pangunahing venture sa musika, na humahawak sa sarili niyang karera at bumubuo ng iba pang lokal na mga artist na nakabase sa Pilipinas, na itinatag niya noong 2017. Patuloy na lumalawak sa buong mundo ang Careless, sa pakikipagtulungan sa ahensyang South Korea na Spring Company para sa kanyang internasyonal na representasyon sa musika at pag-arte. Si James ay co-owner at pangunahing partner ng Notorious Concepts, isang kilalang lifestyle at F&B group sa Pilipinas. Malawakang kilala ang kumpanya sa pagbuo at pagpapatakbo ng ilang sikat na destinasyon para sa nightlife at kainan sa poblasyon sa Makati. Nakikipag-partner siya sa Brooklyn Industries Group para sa kanyang F&B at lifestyle venture na Notorious Concepts. At ang urban farming company na The Freshest na isang lifestyle at urban farming na kumpanya na inilunsad ni James.
Itinatag bilang isang green, sustainable business venture, ito ay kumakatawan lamang sa isa sa marami niyang malikhaing pinagkakaabalahan habang binabalanse niya ang kanyang karera sa pag-arte at ang operasyon ng kanyang independent record label na Careless Music. Bukod sa kanyang mga negosyong pag-aari niya mismo, pinalawak niya ang kanyang portfolio sa korporasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tungkulin sa mga pakikipagsosyo sa kliyente at pag-unlad ng negosyo sa loob ng larangan ng media agency. Si Catherine ay nagpapatakbo ng isang magkakaiba at matagumpay na portfolio ng negosyo na mula sa beauty at hospitality hanggang sa sanitary ware at franchising. Kabilang sa kanyang pangunahing aktibong mga negosyo ang Empolo MNL, na isang brand ng fashion sanitary ware at bathroom fixtures na inangkat mula sa Germany, inilunsad noong huling bahagi ng 2025, sa pakikipagtulungan ng kanyang pamilya. Ang main showroom operates ay nasa Green Hills, San Juan area. Ang Isla Amara na isang tranquil tropical boutique resort nag-aalok ng premium accommodations na matatagpuan sa El Nido, Palawan, na itinatag kasama ang aktor na si Piolo Pascual at iba pang mga partner. Nagmamay-ari siya ng multiple branches ng mga nail at beauty salon, kabilang ang Cat Nails by KCMB, at The Glow Up Lounge. As of 2026, nagpapatakbo ang brand ng ilang mahahalagang branches sa mga pangunahing mall sa buong bansa. Rice in a Box Franchising, siya ay may-ari ng mahigit 100 franchise branches ng negosyong take-out na pagkain sa pamamagitan ng Binondo Food Group. Mayroon din sariling studio, ang personal na studio ni Catherine, na idinisenyo ng Empire Design, ay isang multi-purpose space na niregalo sa aktres ng kanyang ina, si Min, at dating itinampok sa kanyang Everyday Cat na serye sa YouTube. Nagsisilbi itong workspace para sa mga commercial shoots at vlogs, pati na rin isang nakaka-relax na hangout area. Pinagsasama ng studio ang isang contemporary aesthetic with cozy, home-like elements. Ang espasyo ay nagdodouble bilang isang intimate venue para sa mga pagtitipon ng pamilya at sadyang idinisenyo upang maging isang ligtas at madaling mapupuntahan na lugar para sa kanyang team. Nauna nang ibinahagi ni James Reid ang isang kilalang tahanan sa Loyola Grand Villa sa Quezon City. Gayunpaman, kalaunan ay lumipat siya sa isang Makati District condominium, kung saan siya kasalukuyang nakatira kasama ang kasintahang si Isa Pressman. Si James ay nakatira sa isang residensyal na lugar sa Metro Manila kasama ang kanyang kasintahan, kung saan sila ay naninirahan na ng humigit kumulang 2 taon. Ibinahagi ng magkasintahan ang kanilang tirahan sa isang marangyang residensyal na lugar, na kinumpirma na matagal na silang nagsasama sa iisang tahanan. Ang kondo ay maliwalas, cozy, malaki ang space at maraming mga kagamitan. Ang pangarap na mansyon ni Catherine Bernardo ay isang kontemporaryo, multi-level property na matatagpuan sa Antipolo, Rizal. Binili niya ang lupa noong 2016, nagsimula noong 2019, at lumipat kasama ang kanyang pamilya. Nagtatampok ang napakalaking property ng elevator, indoor slide sa tabi ng hagdan, outdoor pool, at mga luxurious art piece. Marahil ang pinakasikat na detalye ng kanyang tahanan ay ang hagdanan, na nagtatampok ng custom-built playground-style slide upang makapunta sa ibabang palapag. Nagtatampok ang likod bahay ng kaakit-akit na swimming pool na may accent na may mood lighting na nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng lungsod. Ipinahayag ni Catherine na ang pagtatayo ng bahay na ito ay isang malaking milestone sa buhay at isang pangako sa kanyang sarili na ibigay sa kanyang mga magulang ang kanilang pangarap na tahanan. Idinisenyo niya ito upang maging pangunahing family house para sa mga susunod na henerasyon. Si James ay kilala na may katamtaman at grounded na personal na koleksyon ng kotse sa halip na isang malawak na fleet ng mga supercar. Kabilang sa kanyang pinakakilalang mga personal na sasakyan ay ang Subaru Legacy, ang unang sasakyan na binili ni James pagkatapos ng kanyang Pinoy Big Brother na pagkapanalo. Binili niya ang sasakyan na ito gamit ang kanyang pinakaunang sweldo at itinago niya ito para sa maraming road trip sa mga nakaraang taon.
Yamaha Mio, scooter, bagamat hindi kotse, siya ay may kilalang ugnayan sa mga scooter at nagmamay-ari din ng mga big bike. Kapansin-pansing nakipagsosyo siya sa Yamaha sa iba't ibang mga kampanya sa musika at advokasya. Sa mga kaganapan sa industriya, nakita si James na sumusuporta sa Suzuki Philippines booth sa Philippine International Motor Show. Maaaring nagmamay-ari din siya ng mga sasakyan ng Suzuki. Bukod dito ay may mga sasakyan din siyang hindi ipinakita sa publiko. Si Catherine ay mas gusto ang komportable, luxurious daily drivers kaysa sa napakalaking koleksyon ng maraming sasakyan. Ang kanyang mga kilalang sasakyan ay binubuo ng mga executive luxurious vehicles at maluluwag, customized na mga van para ma-accommodate ang kanyang abalang schedule. Ang Lexus SUV ay isang premium executive model na kadalasang ginagamit bilang kanyang personal na pang-araw-araw na sasakyan. Ang mga sasakyan sa kanyang Lexus lineup ay karaniwang nagtitingi sa hanay na 2.7 million pesos hanggang 5 million pesos, depende sa partikular na trim at modelo. Ang cozy conversion van, tulad ng maraming nangungunang Filipino celebrity, gumagamit siya ng maluwag na van, gaya ng Hyundai Starex o Toyota Coaster, na nilagyan ng mga custom na interior. Ang mga ito ay madalas na kino-customize ng mga auto conversion shop tulad ng Atom Customs upang itampok ang mga kama, entertainment system, at vanity area para makapagpahinga siya sa pagitan ng mga shoot. Nakuha ni Catherine ang isang marangyang Toyota Land Cruiser, tinatayang nasa 10 million pesos, para gantimpalaan ang sarili para sa kanyang mga tagumpay sa karera kamakailan. Ang sports car, paminsan-minsan ay nakikita siya sa mga mag-agarang sports car, na nagha-highlight ng kombinasyon ng mga praktikal na luxurious at performance na sasakyan sa kanyang biyahe. Ang tinatayang net worth ni James Reid ay malawak na iniulat na $6 million, o humigit kumulang 366 million pesos, na nagmumula sa kanyang matagumpay na karera o batay sa pinagsama-samang mga makasaysayang asset, ari-arian, at kita sa pag-endorso, bilang isang aktor, singer, at tagapagtatag ng Careless Music. Ang kanyang kayamanan ay nagmumula sa isang matagumpay na karera sa entertainment na sumasaklaw sa pag-arte, musika, pag-endorso ng brand, at sa kanyang independent record label na Careless Music. Ang net worth ni Catherine Bernardo ay tinatayang $14 million, o humigit kumulang 854 million pesos na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa pinakamayaman at pinakamatagumpay na entertainer sa Pilipinas. Bilang isa sa pinaka-in-demand na celebrity endorser sa bansa, kinakatawan niya ang mga nangungunang lokal at global brands. Pinalawak niya ang kanyang portfolio sa mga matagumpay na proyektong pangnegosyo. Ang yaman na ito ay nagmula sa kanyang napakatagumpay na karera sa pag-arte, na nagbida sa 2 pelikula na may highest-grossing Filipino films of all time, kasama ang mga kumikitang deal sa pag-endorso at iba't ibang business ventures. Nagawa niya ang kasaysayan ng box office sa Pilipinas, kasama ang kanyang mga pelikula na kumikita ng bilyon-bilyong piso sa pandaigdigang kita, na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang phenomenal box office queen.